Magandang araw mga ka-Werpa Pits at welcome sa ating panibagong tutorial, no? Ang i-tutorial natin is paano natin naalamin kung tama ba yung naging ratio natin ng core at sa tanso sa ating mga DIY na toroidal transformer, no? Pero bago yan, no, papakita ko lang yung ating details sa Shopee, Wewe Mini Enterprise, and then syempre sa YouTube, Werpa Pits, Facebook, Wewe Padilla and Chile Padilla. So may contact number din dyan, no? Para saan ba yan, no? Para sa ating mga produkto na pwede kayong maka-order or maka-direct sa amin, no? Lalong-lalo na yung mga magnetic wire na ginagamit ng mga DIYer. Gauge 10, 11, 12 yung matataba, number 13. So sa mga power amplifier, no? Ayan, patuloy tayo mga ka-Werpa Pits. Okay, ang focus natin ngayon ay aalamin natin kung tama ba yung kinakarga nating tanso sa ating mga DIY na transformer or toroid, no? Dahil marami tayong nakikita na nagdi-DIY, ang lalaki ng bakal, pero sa aking unang sipat pa lamang ay underrated. Paano ibig sabihin underrated? So kokonti yung tanso na napapalagay. So ibig sabihin mangyayari wala rin pinagkaiba sa nabibili natin mga galing China na aluminum yung winding, no? Kasi sasabihin ng iba pure copper. Oo nga, pure copper, pero ang tanong is sapat ba or mamamaximize ba yung power handling na kayang dali ng bakal, no? Kaya bang i-deliver nung tanso? So kaya yun ang itatapik natin. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano natin malalaman, paano ko computein, or kung hindi man tatansyahin, no? Okay. So meron tayo ditong sample na toroidal, no? Ang voltahe nito ay 55,055. So galing sa amplifier na na 3 pairs, ibig sabihin 3 NPN. Okay, so ito yung pinaka niyan, pinaka information. So ang gross weight niyan ay 4 na kilo, and then may taas siya na 2 and 3/8. Ito, ibig sabihin yung taas, ito. So 2 and 3/8 or 60 mm. Kung di man sumakto, no, meron naman yung plus and minus, no? Diameter natin external yung kabuuan 4.5 or 115 mm. Yung hole natin, yung pinakabutas, ayan, 2 inches or 50 mm. Okay, ang primary ay 0115, 0115, 55, 055. So ito ay gauge number 16 sa ating American wire gauge. At kung caliper naman, mga walang pangsukat, 1.2 mm. Okay, titingnan natin yan mamaya pag binaklas natin kung gaano karami yung magiging laman niya na tanso ng primary at gaano karami yung secondary. Okay? Sa pagbabaklas mga ka-Werpa Pits, observe natin yung wire kung naka-bipilar. Kagaya to, no? Naka-bipilar. So kanina nakakatap yan dyan. Ito yung pinaka-center tap, and then ito yung dulo. Kasi baka mapagkamala natin single pillar at babaklasin natin to isa-isa, magbubuhol-buhol yung wire niyan, mahihirapan kayo. So kaya i-observe natin, kagaya nito naka bipilar yan. So ayan, no, dalawa sila sabay na babaklasin, no? At hindi lahat ng ng DIYer or customer ay mayroong budget. So kaya tong wire na to pwede nating i-reuse or gamitin natin. So tuturo ko din sa inyo paano babaklasin to na mas madaling ma-reuse, no? Yung iba ang ginagawa diyan ay nilalagay yan, and then lalagyan ng kahoy, and then yon, labas pasok, no? Pero this time, no, tuturo ko sa inyo yung mas madaling sistema. Okay, so mas madali diyan, ayan, ibibilog lang natin yan. Gagawa lang tayo ng ng medyo sapat na bilog. Ayan, so kung mga 8 inches na or 12 inches na yung bilog, okay na yan. And then taypan natin. So pag nataypan na, iikot nyo lang yan ng iikot. Ayan. So hindi na madadagdagan masyado yung niyan, yung pagkakupi ng wire. Hindi kagaya pag nilalagay pa sa kahoy and then labas pasok siya dito sa butas, nakakadagdag pa ng ng pagkakupi. Ayan, oh. So babalikan ko kayo paano i-release to mamaya.
Okay, ayan no, patapos na tayo. So, makikita ko lang din no, iikot lang natin ng iikot. Hindi siya kasing hirap nung ano, nung lalagyan ng kahoy or tutupiin natin ng pahaba bago ilalabas masok natin. Okay, eto na yung ano dulo, ayan o. Okay, so makikita nyo yung ating secondary ay nakuha na natin at yung dulo ay ito. So sa pagre-release naman na yan, ganun din no, gagawa lang tayo ng bilog na mga 10 inches to 12 inches. So kung saan yung ma-feel, ayan, kagaya nito, mas feel ko sa ganyang bilog, iikot nyo lang siya ng ano, pabalik. I-masking tape nyo lang din para hindi sasabog yung dulo, and then pabaliktad naman yung ikot niya. Ayan. Ayan o, unti nang nare-release. So ganyan lang yan, paulit-ulit hanggang sa mailabas natin yung ano, yung tanso. Ayan, na-release na. Oras na para ating timbangin. Okay, pakita lang natin yung kanyang gross weight. Kabuuan. Halos 4 na kilo. So, konting-konti na lang. Okay, yung tanso na lang ay ilan? So, 0.4 or 400 grams. So kung isusuma natin ay ang timbang nito ay nasa 10% ng kanyang gross weight. Ayan o, 400 grams. Okay. Ayan, matapos natin baklasin yung ating secondary winding, itetest na natin kung shorted pa rin ba, at kung hindi na shorted, maisesave natin yung primary winding. Pero kung shorted, no choice kundi i-re-rewind. Okay, so kailangan hindi ilaw ang ating series bulb. Okay, ayan o. Sa pagkakataong ito, umiilaw pa rin. So shorted na talaga, and then babaklasin natin at kukuhanin natin yung detalye para sa ating binubuong topic. Matapos natin masukat yung or matimbang yung ating secondary na number 16, so eto na yung natira sa ating primary. Okay, so ganito yan, no? Yung ating secondary and primary, malimit yan ay magkatimbang lamang yan, no? Kung magkaroon man ng konting difference yan, konting-konti lang, no? Okay, so ipapakita natin, no? At magbibigay na tayo ng pinaka-final natin, no? Yung ating 4 na kilo na core, may taas na 60 mm and then external 115, hole 50 mm. So gauge 19 ang kanyang primary. Ito sinukat natin, no, gauge 19 or 0.84 mm sa ating caliper. So yung ating namang secondary na 55 number 16 1.22. Okay, so ito yung ating natuklas, no. Yung ating ano yung ating core na 4 na kilo, so nakakuha tayo ng 400 grams, ibig sabihin 10%. So yung timbang pala ng core natin, kailangan natin ng 10% na copper, so 400 grams. So pwede kayong bumili niyan sa online or sa market ng at least ano na, kalahating kilo para may allowance lang. So ganun din yung primary, no? Ayan din, no? 10% din. So kaya meron na kayong idea sa ganito kalaki na core, ayan yung makukonsumo natin. And then halimbawa, hindi nyo naman kailangan yung 55 volts, no? Another tip lang din, no? Halimbawa, hindi nyo kailangan yung 55 volts, magko-convert kayo sa 33 to 20. So iba-iba. Ito naman yung ating nakuha. Okay. So base dito, no, meron 13 volts dito. Binilang ko yung number of turns niya. So turns divided by voltage. So meron tayong nakuha na 2.2
3 turns per bolt. So gauge 24 yung ginamit niya sa mga op-amp, sa mga IC. So number 24 yung wire or 0.54 mm. Okay, so example, no, halimbawa to 55 times 2.3, so 126 turns. So kung 220 naman ang gagawin natin, kagaya nito 220, kahit hindi na natin bilangin yan, since meron na tayong reference dito, ayan, makukuha na natin, no. 230 times 2.3 is equal to 529 turns. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan bilangin yan. So pwede mo nang timbangin na lang na 400 grams or mag-ikot ka ng ganito. So maraming paraan, no, unti-unti natin matututunan. So yun lang mga Kawer Papits, no. Salamat sa panonood, at kung may natutunan kayo, pa-comment naman sa ilalim. Salamat.